Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, ang topic naman po natin ay tungkol sa, ayoko sanang banggitin itong pangalan na to, ano? Pero kailangan nating malaman para ah, malaman natin yung kanyang taktika, no? So, sino nga ba talaga si Satan o si Satanas? Okay. Ah, Sabihin ko lang sa English, no? Ayoko kasi sinasabi sa Tagalog, no? So medyo kakaiba kasi pag Tagalog. Who is Satan? Right? Yun nga, who is Satan? Ano ang itsura niya? Nilikha ba siya ng Diyos? Saan siya nagtatrabaho? Right? So, huwag kayong mag-alala, no? Lahat ng sagot ay nasa salita ng Diyos. Right? Una, nilikha ba si Satanas ng Diyos? Ito ang nakasulat sa Colossians 1 verse 15 to 16. So, sinasabi doon, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. So, lahat ng nakikita at hindi nakikita ay nilikha ng Diyos. Right? Sa Psalm 103:19 to 22, sinasabi doon na the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Praise the Lord, you, His angels, praise the Lord, all His heavenly hosts. Right? Nilalang ng Diyos ang mga anghel para sumunod sa kanyang kalooban. Right? Ah, Sino ba talaga siya? Tinutukoy ko dito si Satan. Right? Sa Ezekiel 28 verse 11 to 9, tinawag siyang guardian cherub. He is perfect in beauty, full of wisdom, model of perfection. Right? Napakaganda niya noon. Okay? Pero nagbago siya dahil sa kasalanan. Okay? Sa James 1 chapter 1 verse 15, sinasabi doon, then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. So sin causes death. Okay? No? Ang kasalanan ang nagdadala sa kanya ng kamatayan. Okay? Ang ano nga ba ang itsura niya? Right? Hindi siya yung parang demonyo na napapanood natin sa pelikula, no, na may sungay, may buntot. Hindi siya yung nilikha gaya ng uh, sa siya yung nilikha, binanggit sa Genesis chapter 3 kung saan nilinlang niya si Adan at si Eva, right? So isa siyang scammer. Okay, so hindi agad sila yun, si Adan at Eva, hindi agad sila namatay, right? Pero ang kasalanan nila ay nagdala ng kamatayan sa sanlibutan, sa mundo, right? So sa Isaiah chapter 14, tinawag siyang morning star na gustong maging katulad ng Diyos. So ang taas ng ambisyon niya. So sinabi doon, how you have fallen from heaven, you said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will make myself like the Most High. So dahil dito, itiniwalag siya ng ating Diyos sa langit patungo sa lupa. So God kicked him out from heaven, right? So sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, sinabi doon, he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. At sa Revelation chapter 12 verse 9 naman, sinabi doon, he is the great dragon. The great dragon was hurled down. Okay? That ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. So nililigaw niya ang mga tao. Right? So iba't ibang pangalan ang itinawag sa kanya. He's the devil, the dragon, serpent, parehong magnanakaw, pumapatay ng spirito,
at mapangwasak. Saan siya nagtatrabaho? Right? Nandito siya sa lupa. Right? Nagpapakaligaya siya sa kasalanan. Nilinlang niya si Eva at Adan sa pamamagitan ng pagbabago ng salita ng Diyos. So, sabi niya doon sa kay Adan at Eva, hindi kayo mamamatay. Binanggit sa Genesis 3. Pero yon ay panliling lang. Okay? So, inilagay niya ang kanyang pagnanasa sa puso nila para magkasala. Ayun. So, sa madaling salita, nalaman na natin kung paano nagtatrabaho si Satan sa pamamagitan ng pagdi-distort ng salita ng Diyos. Binabago niya yon. Right? So, nilalagay niya ang kanyang pagnanasa sa puso ng tao para mahikayat silang magkasala. Kaya, kailangan nating suriin kung ano ang mga pagnanasa ng ating puso. Ito ba'y nakakalugod sa Diyos? At ito ba'y ayon sa kanyang kalooban? Paano? Right? So, maging matalino tayo sa pananampalataya natin, no? Na nakakakilala ng mabuti at masama. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, huwag kayong matakot. Okay? Sandigan natin ang Diyos. O sandigan din tayo ng Diyos. Sandigan natin ang Diyos. Okay? So, basahin natin araw-araw ang Biblia na may gabay ng banal na espiritu para hindi tayo maloko. Okay? So, sama-sama tayo mga kapatid, labanan natin si Satan sa ngalan ni Jesus. Maraming salamat po at ang Diyos na ang bahala sa atin. Amen.